Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Pasada Balita. Inflation ng bansa noong nakaraang buwan bumilis ayon sa Philippine Statistics Authority. Pasada Balita. Pangulong Marcos ipinag-utos sa DNR ang water security. Pasada Balita. Pogo Hub sa Tarlac iniimbestigahan kaugnay ng posibleng spy operations. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, paglago ng ekonomiya ng bansa inaasahang mas bibilis sa unang bahagi ng taon. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 6 patay, 11 sugatan sa pagguho ng gusali sa South Africa. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Timberwolves 2-0 na sa NBA Playoffs. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Bahagyang bumilis sa 3.8% ang inflation sa bansa noong Abril. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 3.7% inflation na naitala nitong Marso at 6.6% na naitala noong Abril ng nakaraang taon. Nabatid na ang nasabing porsyento rin ang pinakamabilis sa pagtaas mula noong December 2023 kung saan naiulat ang 3.9% inflation rate. Gayunman, pasok ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.5% hanggang 4.3% inflation rate. Iniuugnay ng PSA ang pagsirit ng inflation sa mas mataas na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverage na nakapag-ambag ng 2.3% sa headline inflation. Habang pumalo rin sa 2.6% ang transportasyon na may 0.2% share sa pagbilis ng kabuuang inflation rate. Pasada Balita. Bahagya namang bumagal ang rice inflation o paggalaw sa presyuhan ng bigas. Batay sa tala ng PSA, mula 24.4% rice inflation, bumaba ito sa 29.9% noong Abril. Ayon naman kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, bumaba ang inflation sa bigas bunsod ng presyo nito sa world market. Nagkaroon ng tapya sa presyo ng bigas sa mga nakalipas na buwan, kabilang na ang well-milled rice kung saan mula 56 pesos and 44 centavos noong Marso, nasa 56 pesos 42 centavos kada kilo na lamang ito noong Abril. Bumaba rin sa 64 pesos 68 centavos kada kilo noong nakaraang buwan ng special rice, mula sa 64 pesos 75 centavos kada kilo noong buwan ng Marso. Pasada Balita. Samantala, lusot na sa House Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga ang panukalang amyenda o amyendahan ng Rice Tarification Law na layo mapababa ang presyo ng bigas. Ito'y matapos ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa nitong sertipikahan bilang urgent ang panukala.
Pinasalamatan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang komite sa mabilis itong pag-aksyon sa panukala na mahalaga upang makabili ang mga mamamayan, lalo na ang mga hirap ng mas murang bigas sa merkado. Sa pamamagitan anya ng pagbabalik ng mandato ng National Food Authority, hindi lang ito makabibili ng palay mula sa mga magsasaka, kundi makapagbebenta na rin ito ng bigas direkta sa mga mamimili. Sa kanyang pagtaya, maaaring bumaba ng 10 hanggang 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Pasada Balita. Isinusulong naman ni Senator Amy Marcos na palawigin ang Rice Competitiveness Enhancement Fund sa ilalim ng Rice Tarification Law. Ipinunto ni Senator Marcos na 6 na taon lang ang implementasyon ng RCEF at nakatakdang mapaso sa susunod na taon. Nais ng senador na palawigin pa ng panibagong 6 na taon hanggang 2031 ang RCEF upang patuloy na mapakinabangan ng rice industry ang nakokolektang taripa sa imported na bigas. Ito'y dahil kinukuha niya ang 10 billion peso assistance fund para sa mga magsasaka, kabilang ang 50% para sa machinery, 30% sa rice development, propagation at promotion, 10% sa expanded rice credit assistance o loans, at 10% din sa rice extension services. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, isinusulong ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda ang pagbibigay otoridad sa NFA na pamahalaan ang pamumuhunan sa industriya ng bigas at mais sa bansa. Kasunod ito ng pagkakapasa ng House Committee on Agriculture and Food sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Ngunit ayon kay ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, posibleng mahirapan itong malusot o mailusot sa Senado matapos ang kontrobersyang kinasanputan ng mga opisyal ng NFA kamakailan. Pasada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, sisimula na ng National Irrigation Administration ang pagbebenta ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa Agosto sa harap ng inaasahan nitong 100 milyong kilo ng staple grain mula sa mga kontrata sa mga farmer cooperatives. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, ibebenta ng NIA ang 10 kilo ng nasako ng bigas sa 20 pesos kada kilo sa Kadiwa stores sa Agosto. Anya, ang bigas ay mapoproduce sa pamamagitan ng 40,000 hectare contract farming agreement sa NIA na pinasukan nito. Sinabi pa ni Admin Guillen na target nilang ibenta ang bigas sa Metro Manila, Cebu at Davao. Pinakausapan din nila ang mga farmer group na gilingin ang bigas para madagdagan ang kanilang kita. Pasada Balita. Ikinalugod naman ng mga leader ng Kamara ang naabot kamay na ang bigas sa mas mababang halaga o 30 pesos kada kilo ang presyo. Ito ayon sa mga leader ng Young Guns na sina PBA Party List Representative Migs Nograles, One Rider Party List Representative Rods Gutierrez at Zambales Representative J. Kong Hoon ay bunga ng pagtutulungan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Congressman Nograles, ang nasabing hakbang ay patunay na sa ilalim ng liderato ni Speaker Romualdez ay nakikinig, umaaksyon at nakikipagtulungan ng mababang kapulungan sa Executive Department sa abot ng kanilang makakaya upang tugunan ng mabilisan ang mga issue ng mamamayan na talagang kailangan, lalo na sa presyo ng bigas. Noong Lunes, nakipagpulong si Speaker Romualdez kay Agriculture Secretary Kiko Laurel upang talakayin ang mga butas ng RTL sa layong mapababa ang presyo ng bigas. Isa sa mga natukoy na solusyon ay ibalik ang kapangyarihan sa NFA na makapagbenta ng murang bigas sa publiko, partikular sa mga katiwa center ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita.
Bumaba ang presyo ng pulang sibuyas sa Baybang, Pangasinan dahil sa dami ng supply. Nasa 80 pesos na ang pulang sibuyas kada kilo mula sa dating 100 pesos o 140 pesos. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bayambang, sapat ang supply dahil marami ang naani bago pumasok ang El Nino sa lugar. Ramdam naman sa ilang bayan ng Pangasinan, partikular na sa Calasiao, ang pagtaas ng pulang sibuyas na mula sa dating 120 pesos, nasa 160 pesos na. Ito'y dahil sa epekto naman ng pagtaas ng gastusin sa pagbiyahe ng mga nasabing produkto. Batay naman sa monitoring ng DA, 65 pesos hanggang 140 pesos ang kada kilo ng lokal na sibuyas, habang nasa 60 hanggang 120 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Pasada Balita. Samantala, inatasan na ni Pangulong Marcos ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang kalagayan ng 40 milyong mga Pilipino na walang access sa formal water supply o malinis sa supply ng tubig sa bansa. Ito'y matapos ibahagi ni DNR Undersecretary Carlos Primo David na karamihan sa mga apektado ay umaasa pa rin sa flowing water, mga creek at tubig ulan para sa kanilang inuming tubig. Git ni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap na mayroon pa rin mga Pilipinong walang akses sa malinis na tubig hanggang ngayon. Mayroong 65 island barangay na ang ipinapriority ng ahensya para sa kaukulang programa. Pasada Balita. Samantala, paglikha ng Department of Water Resources, ipinamamadali na ng Pangulo. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ipinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paglikha sa isang ahensya ng mga ngasiwa sa supply ng tubig sa buong bansa. Ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, nais ng Pangulo na magkaroon na ng Water Authority. Panahon na makonsolidate din kung hindi man ay mas streamline ang maraming ahensya na nangangasiwa sa pagsusupply ng tubig. Inihag ito ni Undersecretary David na pinuno ng Water Resources Management Office sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kung saan tinalakay ang panukalang paglikha sa Department of Water Resources Management. Kinatuwa ito ni Senator Grace Poe na chairperson ng committee at nagsusulong sa paglikha ng departamento na tututok sa pag-regulate ng supply ng tubig. Ang kay Senator Poe, sa ngayon, maraming ahensya nangangasiwa dapat sa water supply at water resources. Napapaligiran din ang bansa ng tubig pero patuloy pa rin problema ang kawalan ng sapat na supply ng tubig. Sa kanyang panukala, pagsasama-samahin sa isang departamento ang unit ng DPWH, DNR, MMDA na in charge sa water supply, gayon din ang National Irrigation Administration, National Water Resources Board, MWSS, River Basin Control Office, Manila Bay Coordinating Office, Local Water Utilities Administration, Laguna Lake Development Authority at Water Resources Regional Office. Tiniyak ni Senator Poe na sa Hulyo tatalakay na nila ito sa plenaryo ng Senado. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad na makakausap si House Agriculture Committee Chairman, Congressman Mark Enverga. Congressman Enverga, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, Sir. Good morning, Sir John, at lalo tigit po sa ating pong mga kasama sa araw na ito. Maraming salamat sa pagkakataon din pong binigay po ninyo sa akin. Alright, unang-una sa lahat, kami po ang magpapasalamat dahil on a busy Wednesday morning, kami po yung inyong pinaunlakan para sa panayam na ito. So direct to the point na po, ano po ang kahalagahan nitong pagkakapasa ng panukalang amyenda sa RTF, Kong Enverga? Well, una-una, Sir John, ang maganda po rito kasi is ini-extend po natin yung kapasidad ng ating pong mga koleksyon na napakalaki, 30 billion pesos na po masasabi natin per year para po sa pagpapalakas
ng ating pong sariling industriya po ng pagpapalay. Pero ang medyo naging magandang balita po rito sa ating pong bagong panukala sa pag-amyenda ng Rice Tarification Law ay ito nga pong pagbabalik o kundi man po ay pagpapalakas muli rin ng NFA dito po sa pag-regulate ng ating pong bigas. At ano po ang kasunod na hakbang nito after pong maamyendahan na Kong Enverga? Kindly educate niya po kami, sir. Dito po sa bahagi po kasi nung nakaraan po, nung unang pinasa po yung ating pong Rice Tarification Law, nawala po rito yung regulatory functions po ng National Food Authority. So ibig sabihin po noon ay wala pong nagbabantay sa merkado, wala pong laban po ang gobyerno. Pagdating po sa mga pananamantala rin po ng mga traders po rito. Very much liberalized po yung trading, kahit sino po ay pwede po mag-angkat. Tsaka po walang nagbabantay po rito. So nalimit to buffer stocking lang po si NFA. Opo. So ngayon po, siguro maalala nyo, Sir John, nung nakaraang taon, siguro po yung mga bahaging Hulyo, Agosto, na kung saan nga po ay tumaas ang presyo po ng bigas sa world market, na panahon po mismo na yun po ay lean months po natin. Ibig sabihin ay wala pong mapagbilhan ang ating pong NFA, kahit NFA po ng palay para gawing bigas, ay tayo po ay wala pong naging option. So ang gobyerno ay nagnais po sana ng panahon na yun ay mag-import para po makatulong po sa merkado po natin, sa mga ating po mga kababayan. Subalit yun po naging kahinaan ng batas na ito yung sa kasalukuyan po. Wala pong pinagbabawal po na ang pag-import o pag-intervene ng ating government. So ngayon po ay ating pong binalik ang ilan po sa mga functions po ng NFA na kung saan po ay kung may pananamantala at matuturing natin na extraordinary situation na masyadong mataas po yung presyo, nahihirapan po ang ating mga kababayan dito sa presyong pagbili ng bigas na, ay ito na po ang nagiging solusyon po natin. At makikinabang po rito, lalo tigit po yung ating po mga mahihirap na mga kababayan. Kong Mark, kailan po mararamdaman ng mga consumer itong magandang epekto na ito ng pagkakaamyenda sa RTL? Well, Sir John, ito nga po, siguro po, naibalita niyo na rin po, ako'y nagpapasalamat kay President Bongbong Marcos at saka kay Speaker Martin Romualdez. Dahil sila po mismo ang nagpamadali po ng pagpapasa po ng batas na ito, ng panukala po na ito. Kami po ay sa kasalukuyan, ako po ay papunta nga po sa isang hearing pa po sa Committee on Appropriations para po ay may sponsor po ito. At hopefully ay before June ay tapos po kami sa mababang kapulungan. Umaasa po ako sa Senado, sa ating mga kasamahan at kaibigan po doon na sana po ay mapagkaisa po natin yung pagpasa po ng panukala na ito. Dahil sabi nga ni Speaker Martin, kung ganun po mangyayari na wala pong problema na rin po sa Senado, ay mararamdaman at matatamasa po natin ang mas responsive na panukala na ito. At ang binabanggit dito, mukhang August po ang target na maramdaman yung mas mababa na pong halaga ng kada kilo ng bigas sa Kong Mark. Abot po ba? Well, maganda Sir John, I think na nabanggit po kasi ang napakaganda ng programa na sinasagawa po ng NIA. Opo. Na 29 pesos kaya po nila yung kanilang production ng bigas na po. Opo. So ito po ay sa pamamaraan ng isang contract farm growing na konsepto na kanilang inilunsad. At ito nga po ay ani na po ng Hulyo. Opo. So ito po tama po at mararanasan nga po ng ating mga kababayan ito. So hopefully ito ay mapalawak pa po natin. Nang sa gayon ay mas nakokontrol po natin yung farm gate price. Apo. Hindi po napagsasamantalahan ng mga traders. At saka masaya po yung farmer dahil po kumpleto yung binibigay pong subsidiya ng ating pong pamahalaan. Apo. So hopefully yun na po ang ating po magiging template para sa pangmatagalan ng solusyon dito sa ating problema ng kakulangan ng bigas. Apo. So kung Mark, ito po ay good news din sa ating mga kababayang magsasaka dahil ang tatargetin po ninyo hindi po sila, kundi yung mga mapansamantalang mga negosyante or middleman na nagiging dahilan po para magkaroon ng kontrol sa presyo ng bigas. Tama po ba, Kong Mark? Yes, tama po kayo, Sir John. So tulad nga po ng banggit ko ngayon, sa ating pong pangkasalukuyang batas ng RTL,
tali po ang kamay ng gobyerno, hindi po makapasok, hindi po makatulong. Apo. But Sir John, dagdag ko lang po, nabanggit ko po rin po kanina, meron po silang tinatawag po ditong Rice Competitiveness Enhancement Fund component. So ito nga po yung sa mga taripang nakokolekta, ay yun po ay binabalik po natin sa ating pong mga magsasaka. So maraming options po. Kung ano man ang pangangailangan po ng ating mga magsasaka dun sa lalabis na koleksyon, ay malaking tulong po. At syempre meron po tayo, Sir John, para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, na yung binibigay po is 50% para po sa mechanization of the 15 billion initial collection. 50% ay for mechanization, 30% po agad ay para sa binhi. Meron din tayong extension services and loan component. So, Apo. ay, ang ganda na, Sir John, malaking tulong sa mga farmers po natin. Apo. Last few questions, Kong Mark. Yung pong presyo, kaya pong ibaba, isagad. Pero yung pong kalidad po ng mga bigas sa mababang halaga mula sa NFA, masisiguro din po ba natin na maganda, Kong Mark? Well, maganda na Sir John, yung naging sistema po ng NFA for itong past siguro po mga 1 year. Through the NFA Council, meron po silang pinasa pong resolusyon na maganda na po yung pag-roll po nila ng kanilang stocks. So, sa polisiya po nila, every 3 months, ay kanila pong rinroll ito. Kaya kahit pa paano, nakakasiguro po tayo na maganda po yung kalidad po ng ating mga bigas. Apo. At meron din po silang mga nasasagawa na mga pagsispray po para yung mga, kung ano mga peste, ay hindi po papasukin Apo. po yung mga stock po nila. Huling katanungan, with your indulgence, Kong Mark. Yes, Sir John. Kaya bang maabot yung ipinangako ni Pangulong Marcos sa 20 pesos na kada kilo ng bigas? Well, Sir John, alam nyo, sa akin, kung tama po yung mga external forces na yung wala po tayong mga kinaharap na ibang problema po sa labas ng ating pong bansa. Kung normal po ang sitwasyon, yung walang gera sa Ukraine, ibig sabihin yung presyo ng gasolina mababa, at saka yung fertilizer, tsaka po walang mga export bans na nangyayari, walang El Nino. Absent of the external factors, hopeful po kami na maayos din po yung sitwasyon po sa buong mundo. Sa akin po, Sir John, kaya po. As you may see, Sir John, if I may add lang, Apo, go ahead. dito nga po sa nabanggit kong concept po ng NIA ng contract farming, nasa 29 na po eh. So, I think konti na lang. Kung mapababa, basta bumaba po ang presyo ng gasolina, tsaka po yung fertilizer, kakayanin po natin. Alright. Nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan po kayong mga pahayag at mensahe sa ating mga kababayan. Kong Mark, go ahead, sir. Well, Sir John, ako'y hihiling po ng pagdarasal na sana po itong batas na ito ay Lumusot mapagkaisahan po ng Kongreso at Senado bago po mag-Hunyo sana para po ay mapakinabangan na po ng ating po mga kababayan. Apo. Lalo tigit yung ating pong mga mahihirap na nangangailangan po ng tulong po rito. Alright. Kong, ako po yung maasa na hindi po ito ang una at huling pagkakataon na tayo magkakausap. Bukas po ang himpilang ito at programang ito for update po sa inyong panig. Kong. Yes, Sir John. Anytime po. Paalam lang po. Very Apo. willing po. At thank you po, Sir John, sa pagkakataong yung binigay ninyo sa akin. Thank Alright. you, Sir John. Good Maraming morning salamat, sa sir. ating mga kababayan. Apo, good morning, good morning. Ingat po, ingat. Good luck. Thank you, sir. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si House Agriculture Committee Chairman Mark Enverga. Pasada Balita. Samantala, magiging abot kamay na ang pagmamay-ari ng bahay at pagbabayad ng amortization kada buwan ng mga nagtatrabahong miyembro ng Pag-ibig Fund. Ito'y sa pamamagitan ng programang pambansang pabahay para sa Pilipino ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar at Pag-ibig Fund, layo nitong tiyakin na may kakayahan ng mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan sa mababang halaga. Dagdag pa ng Pag-ibig Fund sa pamamagitan ng mga subsidy para sa mga benepisyo ng 4PH program, bababa ang presyo ng bahay at buwan ng amortization. Inanunsyo rin ni Secretary Acuzar na ibebenta sa mas mababang presyo ang mga bahay na ipagbibili sa ilalim ng 4PH program kumpara sa karaniwang ibinebenta sa merkado dahil sa price ceiling na ipinatutupad ng pamahalaan. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba
na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may maitutulong ang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 27 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iniimbestigahan na ang intelligence report na natanggap ni Senator Risa Ontiveros kung saan nakasaad na ang Pogo Hub sa bayan ng Banban sa Tarlac ay hindi lamang nauugnay sa internet fraud kundi pati na rin sa surveillance activities at cyber attacks na nagtatarget sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Una nang ni-raid ng mga otoridad noong March 13 ang 7.9 hectares property na pag-aari ng Baofu Land Development Incorporated. Matapos makatakas ang isang Vietnamese worker mula sa Pogo at nailigtas ang mahigit 800 manggagawa kung saan 500 ang dayuhan at mahigit 400 ang Chinese. Nabahala rin ang senador sa sinasabing pagbili ng Chinese nationals ng mga lupain sa paligid ng EDCA sites gamit ang Filipino identity at documents. Ayon pa kay Senator Ontiveros, ang mga kamakailang insidente ng mga website ng pamahalaan na nasira ng hindi kilalang mga hacker ay traceable din sa complex na matatagpuan sa likod lamang ng municipal building sa Anupol Village. Nanawagan ng mambabatas o ang senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang Pogo upang malabanan ng mga krimen at banta sa national security. Pasada Balita. Inakusahan naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinangungunahan ang planong pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay dating Senator Trillanes, may mga aktibong senior official ng PNP na nagre-recruit ng miyembro para pabagsakin ang kasalukuyang Pangulo upang maging leader ng bansa si Vice President Sara Duterte. Ibinulgar din ng dating Lieutenant Senior Grade ng Philippine Navy na may kakaunting pulis sa Davao na dawit para patalsikin si Pangulong Marcos. Dagdag pa ni dating Senador Trillanes, nagmula ang naturang alingasngas sa intelligence community. Pasada Balita. Ininanggi naman ng PNP ang alingasngas na planong pagpapatalsik ng ilang pulis kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos ibulgar ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may mga opisyal ng PNP ay na nagre-recruit ng miyembro para pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, wala silang na-monitor na kahit sinong pulis na dawit sa sinasabing destabilization plot. Nakiusap din si Colonel Fajardo kay dating Senador Trillanes na huwag idamay ang PNP sa nasabing alingasngas. Pasada Balita. Samantala, sinampahan si Bulacan Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro at iba pa ng kasong graft kaugnay sa isyong may kinalaman sa flood control at restoration program sa nasabing lalawigan. Isinampa sa ombudsman ang reklamo ng isang whistleblower na si Francisco Balagtas na magtuturo sa questionable transaksyon sa may-ari at mga opisyal ng TCSC Corporation na pinangungunahan ng kanilang presidente na si Dionisio Tojereja at si Bernie Pacheco, Vice President for Mining, kung saan inaakusahang nilabag ang mga batas laban sa korupsyon at regulasyon sa procurement. Kinasuhan ng paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Governor Fernando, Vice Governor Castro at iba pa dahil sa sinasabing hindi tamang pagpapatupad ng batas. Bukod dito, lumitaw din ang mga seryosong issue tulad ng posibleng pagkakaroon ng pampulitikang motibasyon sa mga naturang proyekto. Pasada Balita. Samantala, umakyat na sa 100 ang mga miyembro ng Lakas CMD sa pagsali ng 3 babaeng mambabatas. Kamakailan nanumpa sina Representatives Ching Bernos,
ng Lone District ng Abra, Christine Tutor ng 3rd District ng Bohol, at Julian Baronda ng Lone District ng Iloilo City kay House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD sa isang simpleng seremonya sa Speaker's Office. Nanumpa rin kay Speaker Romualdez ang actress-singer na si Carla Estrada na ina ni Daniel Padilla. Ayon sa leader ng Kamara, dahil sa lumalaking bilang ng partido sa mababang kapulungan, matutugunan na ang mga mahalagang issue na kinakarap ng bansa at maisusulong ang mga panuntunan para sa pag-unlad. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga bansa sa Indo-Pacific region kailangan na sama-samang magsalita tungkol sa international law ayon kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin hinggil sa pangailangang magkasama-sama ang mga bansa sa Indo-Pacific region upang magkaroon daw ng kalinawan sa mga usapin na bumabalot sa rehiyon. Isa ito sa mga nabanggit ni PBBM sa naging pagpupulong nila sa Malacanang ni New Zealand Ambassador to the Philippines, Catherine Rosemary McIntosh. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang nasabing hakbang dahil makapagbibigay ito ng mas malalim na pangunawa patungkol sa ilang mga alalahanin kaugnay ng mga pangyayari sa rehiyon. Dagdag pa ng Pangulo, kung magkakaisa daw ang mga bansa sa Indo-Pacific region, ma-highlight din ang importansya ng pagsunod sa mga sistema na itinatakda sa ilalim ng international law. Maliban dito, kasama rin sa mga pinagigiit o iginiit ng Pangulo ang pagkakaisa ng lahat ng mga maliliit na bansa at ang pangalaga sa karapatan sa malayang paglalakbay at kalakalan sa nasabing rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga senador pinag-iingat sa investigasyon para maiwasang magamit ito in aid of persecution. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega. Bueno. Posibleng makaapekto sa kredibilidad ng Senado kung mauwi sa political persecution ang mga pagdinig o investigasyon ng Senado. Ito ang naging babala ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ay kay Zubiri, maaring mawala ang kredibilidad na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang isang institusyon at posibleng maraming mga political clans o parties ang magagalit sa kanilang mga senador. Naniniwala si Zubiri na ang ginagawang pagdinig kaugnay sa PIDEA leaks kung saan nadadawit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi naman makakaresolba sa problema ng bansa sa inflation, kahirapan at mataas na singil sa kuryente. Napuna ni Zubiri na maraming seryosong aligasyon sa pagdinig pero wala namang konkretong ebidensya na ipinapakita si dating PIDEA Intelligence Officer Jonathan Morales at pawang hearsay o chismis lamang ang mga aligasyong ibinabato sa Pangulo. Paglilinaw ni Zubiri, pinapayagan naman ang mga committee na gawin ang kanilang oversight functions, lalo na sa mga pagdinig in aid of legislation. Yun lamang paalala niya sa mga senador na mayroon din silang responsibilidad sa taong bayan na dapat nilang pangalagaan. Dapat niya maging maingat ang mga senador para wag magamit in aid of persecution ang ginagawa nilang investigasyon. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. And very serious accusations have been made. Whether they have merit or not, it's a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Morales cites a document which he claims to have seen by the virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. And the drug test of the president, even the drug test of the president is being brought up, even though it does not appear to be germane or important to the subject matter of the multi-property investigation. Under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the fate of the people in legislative inquiries in aid of legislation
may be diminished, especially when it comes to reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. We do not want a repeat of that. We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Lamang po, maraming salamat, and my final says, no matter our political affiliations, senators must be one in preserving the integrity of the constitutional duty to conduct inquiries in aid of legislation. Samantala, maging si Senator Grace Poe at Senator Chis Escudero ay nagpaalala na dapat maging maingat sa ginagawang investigasyon may kaugnayan sa PIDEA leaks. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, automated election law nanganganib na malabag sa paggamit ng Miro systems. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nagbabala si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa posibilidad na malabag ang automated election law ng bansa. Oras na hayaan umano ng Commission on Elections o COMELEC na gamitin ng Miro system ang tinatawag na 2 systems in 1 para sa 2025 midterm election. Ayon kay Marcoleta, mayroon kasi siyang nabasa na plano umano ng Miro na gamitin ang kombinasyon ng Optical Mark Reader o OMR at Direct Recording Electronic o DRE automated counting machines sa nalalapit na halalan sa kabila ng hindi pa ito umano nasusubukan ng Miro sa iba pang sa ibang jurisdiksyon. Punto ng kongresista, dapat na mapatunayan muna ng Miro na nasubukan na nila ang sistema dahil kung papayagan ng Miro na ipatupad nito ay sa kabila ng kawalang patunay na nagamit na nila, malinaw niya itong paglabag sa automated election law. Mabatid na pumirma na ng kontrata ang COMELEC at South Korean firm na Miro na nagkakahalaga ng halos 18 billion pesos para sa automated election sa 2025. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa hindi lang may totong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, speaking of COMELEC tsaka yung nalalapit na halalan, mukhang umaalma itong Smartmatic sa binabanggit ng COMELEC na wala ng oras para itama yung mga sinasabing irregularidad sa procurement process. Ayon dito kay Smartmatic spokesman Attorney Christian Robert Lim, humigit kumulang 1 taon pa po bago ang 2025 elections, kaya't may sapat pong panahon ng COMELEC para ikangay makakuha ng isang sistemang alinsunod sa batas at tinatawag na transcript of records. At sinasabing sa karanasan mismo ni Attorney Lim bilang abogado at bilang dating commissioner mismo ng COMELEC, mukhang kaya pong maresolba ng komisyon sa pinakamaikling oras yung sinasabing mga kino-question o questionable na proseso pagdating po sa procurement ng nasabing tanggapan. At binabanggit niya nga na ika nga ay sinasabing nahihirapan sa paghahanda noong 2016 elections dahil ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang kontrata ng refurbishment ng ahensya sa nasabing kumpanya, ito nga yung Smartmatic. At gate pa nitong si Attorney Lim, noong huling bahagi ng September 2015 o 8 buwan lamang bago ang araw ng halalan, ay nilagdaan yung naturang kontrata. So, may pagkakataon naman po at may oras sa mga susunod na araw ang Commission on Elections, maybe si Chairman Garcia o kaya yung kanilang tagapagsalita upang magbigay naman ng reaksyon kaugnay dito sa naging pahayag ni dating COMELEC Commissioner at Smartmatic spokesman Attorney Christian Robert Lim. Pasada Balita. Samantala, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya
sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Filipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita. Oras! 12 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Story sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Pinakita ng Minnesota Timberwolves na ang kanilang panalo sa Game 1 ay hindi lang swerte dahil panalo ulit sila sa Game 2 sa defending champion Denver Nuggets, 106-80 kahapon. At ginawa nila lahat yun na wala yung Defensive Player of the Year, Rudy Gobert, dahil nanganak ang kanyang asawa. Ang sabi ni Coach Chris Finch, we've had some really good defensive efforts this year, but that is to be right up there with the best of them. On the ball, off the ball, the physicality, the execution of the game plan, we were just really locked in. Karl Anthony Towns umiscore ng 27 points at may 12 rebounds at 2 blocks. At tinulungan siya ni Anthony Edwards ng 27 points at 7 assists. Ang sabi ni Towns, we're extremely honored and blessed that we have this opportunity to go home 2-0. But we're humble in this approach. We understand that we put ourselves in a good position, but as great as the position we're in, it'll be very bad if we don't win during our homestand. Para sa Real Sports po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Posibleng bumilis pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng taon. Ito naman ang paniwala ng Moody Analytics, kung saan maaaring umabot sa 5.8% ang gross domestic product ng bansa sa huling bahagi ng Marso. Mas mataas ito kumpara sa 5.6% na naitala noong Disyembre ng nakaraang taon. Paliwanag ng Moody, ito'y dahil sa positibong trade performance at yatamtamang pagkonsumo sa loob ng bahay. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 6 katao habang 11 ang sugatan at 49 na iba pa ang nawawala sa pagguho ng isang gusali sa South Africa. Ayon sa mga otoridad, nailigtas na ang 21 manggagawa mula sa gumuhong 5 palapag na apartment. Nakausap na rin ng rescue team ang 11 iba pa na natrap at maaaring abutin pa ng 3 araw ang rescue operations. Magsasagawa naman ng investigasyon ang pulisya at lokal na pamahalaan ng Western Cape Province kaugnay sa nasabing insidente. Pasada Balita. Samantala sa ating good news, napahalagulgol na lamang sa labis na tuwa ang isang lola na nagtitinda ng mais nang bigyan siya ng tulong ng isang concerned citizen. Sa viral video na pinost ng Miswari Travel and Tours, ayan, kitang-kita ang saya ni Lola sa mga ibinigay na grocery items, bigas at 10,000 pesos sa kanya. Ba, saan kaya matatagpuan si Lola? Kwento ng uploader, araw-araw niyang nadaraanan ng Lola bandang alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi at minsan pinapakyaw pa niya ang mga benta nito. Naisipan niyang tulungan si Lola dahil naaalala raw niya ang kanyang lola na pumanaw na noong 2021. Kaya lang, sana naman inilagay ang pangalan ni Lola. Di ba? Sana lang pangalan si Lola? Oo, napakaswerteng lila lang naman ni Lola, no? Dahil napakaraming biyaya ang natanggap niya. At napakabait naman itong concerned citizen na to, ha? Ulitin ko lamang, ha? Grocery items, bigas at 10,000 pesos po ang ibinigay na biyaya kay Lola. Lola, isa kang alamat at mabuhay ka, naway tumagal pa ang iyong buhay. At sumayin nyo ang 90 edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang hitik na hitik sa issue at mga bagay na dapat pag-usapan ang
Karambola. Oras, eksakto in punto, alas 8 na ng AM. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.